Bull Run sa San Fermin Festival sa Spain, siyam ang sugatan. 3 sa mga biktima ang nasuwag ng mga toro. Ito na ang pang-8 at huling Bull Run sa naturang festival ngayong taon at nagkataong ito pa ang pinakamadugo. Isang toro raw kasi ang napahiwalay sa 5 pa nitong kasama. Pinakadelikado raw ang mga toro kapag nagkakahiwa-hiwalay dahil nalilito ang mga ito at naiirita sa maraming tao. Isang lasing na lalaki sa Australia, kinagat ng buwaya sa binti. Hindi po nagustuhan ng buwayang si Fatso ang pagsakay ng lalaki sa kanyang likuran. Mabuti at huminto agad sa pag-atake ang buwaya, kaya nakalabas yung lalaki para humingi ng tulong. Sabi niya gusto lang niyang tapikin yung buwaya. Samantala, 7 po ang patay habang isang sugatan sa pagguho ng isang gusali sa Cairo, Egypt. Ayon sa report, pawang mga trabahador na nakikitulog lamang sa mga walang nakatirang gusali ang mga biktima. 15 taon na ang nakararaan ang ipag-utos ng gobyerno na i-demolish ang nasabing gusali. Ngunit nananatili pa rin itong nakatayo at pinagkakitaan pa ng may-ari nito sa pagpapaupa sa mga kwarto. Ang hindi matibay na pagkakagawa ang posible umanong dahilan ng pagguho. Mga sundalo mula sa former French colonial empire sa Africa nakisaya sa Paris Bastille Day sa France. Nagmarcha po ang mga sundalo sa taunang parada sa Champs-Élysées. Kasunod nilang nagmarcha ang mga tropa ng French military. Pinalipad din ang ilang eroplano na naglabas ng pula, puti at asul na usok at nag-parachute naman pababa ang ilang sundalong may dala ng African flags. Dumalo sa kasiyahan si French President Nicolas Sarkozy. Para sa ating Health Watch, mga doktor at mga health workers sa Lanao del Sur naalarma sa dami ng dengue cases ngayong taon. Kung 466 ang naitalang dengue cases doon sa buong 2009, ngayong 7 buwan pa lang sa taong 2010, umabot na po sa 400 ang bilang ng dengue cases. Suhestyon ng mga doktor, magdeklara na ng state of calamity sa probinsya pero pinag-aaralan pa ito ng provincial government. Panawagan pa ng mga health official, pag-ibayuhin pa ang paglilinis ng kapaligiran para makaiwas sa dengue. Halos doble naman ang bilang ng mga naitalang kaso ng dengue sa Zamboanga City. Umabot na ito sa 865. 8 sa mga pasyente ang namatay. Ayon sa mga doktor sa Zamboanga City Medical Center, halos 6 na dengue patients ang nagpupunta sa ospital kada araw. Amazing balita! Pinakamalaking camel racing event sa Australia, dinumog po ng mga residente at maging turista. Yan ang tinatawag na Alice Springs Camel Cup. Ito na po ika-40 taon ng pagdaraos ng naturang racing event. Banghang-mangha ang mga manonood sa tatag at focus ng camel riders. Hindi ito pinalampas sa mga turista, lalo pat minsan lang sila makakita ng mga nangangarera na camel. Ang magiging look at theme ng Governor's Ball after ng Primetime Emmy Awards, pinasilip sa media ang preparations para sa engrandeng party, sulyapan sa ating unang chika. Bukod sa prestigyosong gabi ng 62nd Primetime Emmy Awards na gaganapin next month, isa rin sa inaabangan sa entertainment scene ay ang after-party ng awards night. And that is the Governor's Ball. As radiant as the brightest stars attending one of the world's biggest event, literal na magniningning ang party sa tema nitong Starry Starry Night. Super magical. We have like 7,000 of these little mirror balls hanging from the sky. Imagine light hitting them, the reflection throughout the entire room. It's going to be fantastic. 7,000 shining mirror balls sa kisame? Samahan mo pa ng silvery-themed dining tables na may planetary centerpiece. Talagang nasa celestial heaven ang pakiramdam ng mga attendees. It's a really romantic look when you think about it. And it's interesting that the show was doing the exact same thing. And we didn't know. First look pa lang yan para sa media. Ano pa kaya kung mismong party na? For sure, the stars of the Emmys will shine brighter while being hugged by this heavenly feel. Sa August 29 na ang pinakaabangang Primetime Emmy Awards.
Team Great Britain or simply Team GB na sasabak sa 2012 London Olympics makikipagtunggali with style. Bukod sa isang sikat na sports brand na magpo-provide ng kanilang sports kit, makakasama nilang sikat na fashion designer na si Stella McCartney. Not literally in the games, but in their outfits. Yan ay matapos siyang pumirma bilang creative director para sa damit ng British competitors. Para kay Stella, isang malaking karangalan ng hamon ang mag-design ng damit para sa Olympic players. Stars ng Party Pilipinas nanguna sa Kapuso Mall Show sa Iloilo. Ang masayang bonding ng celebrity kasama ang kanilang Ilonggo supporters sa unang chika ni Nelson Canlas. Mahigit 3,000 Ilonggo ang nakisaya sa mga Kapuso Stars sa isang mall show sa Iloilo. Nagmistulang party ang mall show dahil sa mga gimmick at special numbers na inihanda. Ilan sa mga nanguna mga taga-Party Pilipinas mismo, tulad ni Jeff Taylor at Chris Lawrence. On the count of 3, gusto kong marinig sa inyo lahat. Ano ang pinakamaganda at pinakamasayang palabas tuwing linggo ng tanghali? 1, 2, 3! Yeah! Bigay todo naman sa kanilang dance number ang starstruck idols na sina Diva Montelaba at Enzo Pineda. Nagmistulang question and answer sa isang beauty contest ang gimmick ng ilang Kapuso Stars. Meron tayong isang araw para magsama. Saan mo ako dadalhin at ano gagawin natin? Boracay. Ahay, bakit? Para mag-swimming tayo. Sa kanya hinandugan ng awitin na ang kanyang napili. Buhos ko ang buong puso ko. Inabangan din ng mga babae ang nakakakilig na special number ni Chris Lawrence. Bilang pasasalamat sa pagtangkilik ng mga kapuso nating Ilonggo, nagpabao ng gift item sa mga dumalo. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. R&B star Usher ng concert hopping sa China. After Beijing, saan naman kaya siya pupunta? Alamin natin yan sa aking pagbabalik. At ang hirit namin mamaya, teenager. Patay matapos malunod sa isang dam sa Pidig, Ilocos Norte. At batang robot sa Japan nakakatulong daw sa research tungkol sa child development. At narito na po sina Zuzi at Arn.